Mapagpalang araw po, minsan pa. Happy Lord's Day. Ang araw po ngayon ay linggo, kaya tinatawag natin ang Happy Lord's Day kasi araw ng Panginoon ngayon. Yung araw ng Panginoon, nilango po yung sa Biblia, yung sinabi ng Diyos, 6 na araw kang gagawa, tapusin mo lahat ang ginagawa mo, sabi ng Diyos, pagdating ng ikapito, akin ang araw na yan, ilaan mo ang panahon mo sa aking araw, sabi ng Diyos. Kaya tinatawag natin yung ikapito, Happy Lord's Day. Di ba napakaganda na po? Bagamat umuulan-ulan, hindi naman malakas, paambon-ambon lang. Maganda rin yan kahit paano, yung init ba, naiibsan. Kahit paano yung tao nakakaranas ng malamig na klima. Alam niyo po, pagka malamig ang klima, kahit nang mabaho ka, hindi ka mangangamoy. Gawa ng malamig nga eh. Hindi kagaya ng pag mainit, pag mabaho ka, mangangamoy ka. Ano po, tandaan nyo po yan. Tayo po ay may dalang Biblia para mag-aral na salita ng Diyos. So, Bible study kung tawagin ito. Ngayon, bakit tayo gumagamit ng Biblia? Kasi po, ang Biblia po, yung mga iba tinatawag din nilang libro ito. Opo, libro po talaga ito. Pero ang kanya lang, naiba sa ibang libro. Sa, ano ba tawag dito? Sa lahat ng librong binebenta, tandaan nyo, ang pinakamabentang libro, Bible. Ayon sa statistic. Ito po ang nabebentang marami. Salamat. Kung marami nang bumibili ng Biblia, ibig sabihin, nagiging na ang tao ngayon, conscious na about Bible. Ngayon, tayo ay papalawat sa Biblia, pero tayo muna ay mananalangin. Hingin natin ang patnubay ng Diyos upang siyang gumabay sa atin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan mo po ang puso at isip ng bawat manonood ng video ito upang lubos naming maunawahan ang iyong turo at aral. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang babasahin ko po yung sulat ni San Pedro. Sa unang Pedro, chapter 1, verse 24 and 25. Ayon sa kasulatan, si Apostol Pablo, apostol ni Jesus ito para sa mga Hudyo. Pero sa panahon na yon, si Pedro po ay gumagamit din ng Anong nakalagay? Ayon sa kasulatan. Ibig sabihin, nung pa gumagamit na po sila ng Bible, yung mga apostol, even Jesus Christ nagbasa ng Bible. Mamaya dadaanan natin yan. Ang sabi ni Pablo, ayon sa kasulatan, hindi may hawak siya. Itong binasa niya. Ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat ng niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Yan ang tao. Inalintulad sa isang damo. Kita nyo po, ang baba ng uri, Ba't kaya hindi ginawa sa mga punong malalaki? Bakit sa damo? Alam niyo po yung mga damo, yung tumutubo-tubo lang sa mga backyard, Pag tumulo ang ulan, tumutubo. O, tawagin nila mga damo. Ganyan lang pala ang uri ng tao po kung kumpara ni Pedro. Ay, yung kasulatan na binasa ni Pedro. Anong sabi niya? Ito, ang tinutukoy na ngayon dito, yung katangian ng tao. Ang lahat ng tao, sa tawa, ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito, lahat niyang kariktan. Yan. Yung katangian ng tao, bawa, success ka. Ayan. Success ka. Ibig sabihin, maulad ka. Marami kang mga bagay na wala yung iba. Ikaw meron ka. Ito yung kariktan mo. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Ibig sabihin, kung maulad ka ngayon, kita nyo po may mga mayayaman, bumabagsak. Isang halimbawa na lang, yung America singer, yung Negra,
Yung magaling kumanta ba yung nung sumikat yung kanta na yun, nagkamal ng pera yun eh. Ano ba yun, yung naging bida doon sa, ano ba pangalan ng negra na yun? Yung mataas ang kanta na yun eh. Sige, baka mamaya maalala ko. Naging bida pa sa The Bodyguard sa pelikula. Oo, yan. Buti naalala ni Sister, si Whitney. Opo. Umunlad na gusto yun. Dahil sa kanta. Pero, nung bumagsak siya, nung nawala ng karir, sa siya umawak sa droga. Tapos, nung mamatay siya, alam niyo po ba kung magkano lang ang pera niya? $10,000. Yun ang binigay niya doon sa kanyang anak. Yun ang naiwan sa kanyang anak. Kasi naiwalay nga po si Whitney Houston eh. Ito sinasabi ng Biblia. Darating ang araw, ang sabi niya, wala yan. Yung gloria mo, kumukupas. Yan. Ganyan po ang tao sa paglalarawan ng Biblia. No? Ganyan lang po tayo. At yan din po nangyayari sa ngayon sa ating panahon. May mga politiko maunlad, pero ngayon, ano sila? Ipakukulong at meron na nakakulong. Yan. Ibig sabihin, nawala na yung gloria nila. O, tuloy natin sa verse 25. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Yan. Yung tao, kumukupas. Alin ang hindi kumukupas? Salita ng Diyos. Yan. At yung salita ng Diyos na hindi kumukupas, ang sabi ni San Pedro, ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangangaral sa inyo. Kaya yung salita ng Diyos, yan po ang pinangangaral sa tao. Hindi po yung kayabangan ng kung sino-sino. Yan, ang pinangangaral po ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, ang sabi ng mangangaral, tingnan natin dito sa libro ng mangangaral, sa chapter 12. Ganito po ang mababasa. Ano po, hanapin natin. Ito. Mangangaral chapter 12. Verse 12, verse 1. Sabi, alalahanin mo ang iyong manlilika sa panahon ng iyong kabataan. Habang malakas ka, ibig sabihin, habang malakas yung kabataan. Bago dumating ang mga araw at mga taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Yan. Bago tayo dumating sa ganong kalagayan, na hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay, ang sabi ng mangangaral, alalahanin mo ang Diyos. Alin yung alalahanin po natin sa Diyos? Yung kanyang salita, yung mananatili magpakailanman. Ano po? Ang tao po kumukupas. Maraming mayaman na dumating ang panahon, naging ano po sila, miserable ang buhay. Parang yung mga artista dito sa Pilipinas, nang nawalan po sila ng karir, bumagsak din po sila sa droga. Yan. At yan po nangyari yan doon sa isang artista Pilipino, si John Regala. Makita mo sa kalsada, pag-alagala na lang po, na naging successful sa kanyang karir bilang bida at kontrabida. Yan. Ibig sabihin po, kahit anong tingnan natin ang isang turo ni Pablo sa unang Timoteo chapter 6. Meron naman nating mababasang ganito. Sabi niya, 7. Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan dito po sa mundo. At wala rin tayong madadalang anuman paggalis dito.
Yan ang totoo. Nang dumating tayo dito, pinanganak tayo ng ating mga magulang, wala tayo, ubad tayo. Wala tayong damit. Kaya pag alis natin dito sa mundong ito, wala rin po tayong madadala. 8. Kaya nga dapat tayong masiyahan kung tayo may pagkain at pananamit. Ito malaking problema. Marami na pong pera, pilit pang magpapayaman. Kahit sa masamang parahan. Kita nyo po. Limbawa, ito na lang, ang mga politiko, ito, di naman natin sila pinipersonal. Si Bong Revilla, sikat na artista yan. Marami ng pera yan. Yan ay pinatunayan niya nung araw. Sabi niya, yung pera ko, sa pelikula ko nakuha yan. Para si Manny Pacquiao. Ano sabi niya pa, Manny Pacquiao? Nagipagbasagan muna ako ng muka bago ko yumaman. Oh. Pero bakit sila, hindi kasali si Pacquiao, si Bong Revilla lang. Bakit na-involve pa tungkol sa pera po? At sana ang pera ay barya-barya lang. Hindi. Milyon ang pinag-uusapan eh. Sipin niyo po, milyon ang pinag-uusapan. Na nabalita po sa DPWH. Proponent siya, ang sabi, 25%. Kung magkano yung kontrata, kukunin yung 25%. At ibibigay sa proponent. Isipin niyo po yan. Mayaman na. Pero igit ang yumayaman. In the end, sabi nga ng Biblia, dapat masiyahan na tayo. Kung meron na tayong damit, pananamit, sinusot na damit, at meron tayong nakakain. So lumalabas, wala silang kasiyahan. Magandang damit, marami. Masarap na pagkain, marami. Pero bakit? Hindi sila nasisiyahan. Tuloy. Sa 9. Ganito naman. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisiro sa bitag na masama at ang angal na hangarin ay nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. O, kita nyo? Yung mga naghahangad yumaman, huwag na po kayong maghangad. Dahil nasasaglak po kasi sa iba't ibang problema. Kagaya nga ng ibang senador dyan. Ngakak ng ngakak. Sabi ko, dapat doon na lang sa husgado kayo magkakak. Doon yung patunayan na wala kayong kasalanan. Kita nyo po yan. Yung isa, pastor pa, kagaya nung anak ni Villanueva, ng GIL, si Joel. Pero na-involve siya. Una, kay Napoles. Ngayon, ito sa PIDAP, sa flood control ng Bulacan. Nagsinungaling pa. Anong sabi niya? Anong araw, wala akong kilala, sabi niya. Yung pala, may kakilala. Nung may lumitaw ng mga video. Hindi na booking. Anong sabi? Ang mga naghahangad yumaman. Alam niyo po, dapat ganito na lang eh. Kung anong binibigay ng Diyos sa inyo, pasalamatan nyo. Kaya sabi ni Pablo, may kinakain ka na, okay na yan. May naisusot ka ng damit, okay na yan. Verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi, yan. Yung pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya pala, pag naghahangad ka pala ng maraming salapi, kaibigan, yan ang nangyayari. Umantong sa kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, sino bang ayaw yumaman, kaibigan? Sa hirap ng buhay ngayon, lalo na kung pinanganak ka, mahirap. Pero dapat sana, hindi tayo mayaman sa material. Dapat maging mayaman tayo dito. Ito, basahin ko si Santiago.
sa 2:5 ng Santiago. Mga kapatid, kung minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kaharian ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ito pala yung maganda. Yumaman po tayo sa pananampalataya. Hindi po yumaman tayo sa dami ng pera. Baligtad eh. Ang gusto ng tao, lalo na kung pinanganak na mahirap, maraming pera. Mali. Kaya sinasabi ni Pablo, kung may pananamit na kayo, may pagkain na kayo, dapat masiyahan na kayo. Saan tayo dapat mayaman? Ang sabi ni Santiago, sa pananampalataya. Amen. Tuloy natin yung binabasa natin. Sa verse 10, ano? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan, dahil sa pag-aagad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapigatian. Ang kasasadlakan mo, kaibigan, kapigatian, no? Galit, sama ng loob. Kaya nung minsan meron ko napapalo na vlogger, inis na po si Joel Villanueva sa media. Kakatanong sa kanya. Dahil inuurirat po yung mga flood control na involvement niya. Isipin niyo po yan, kaibigan. Yan na, tama si Pablo. Tama si Pablo. Nasasadlak sa maraming kapigatian. Pero kung mayaman ka sa pananampalataya, walang payapa ka, kaibigan. Kaya tayo po, tandaan nyo, habang nabubuhay tayo, kung ano po yung binigay ng Diyos, pasalamatan na natin yon. Ang problema hindi na marunong magpasalamat sa Diyos yung isang presidente, si Duterte, who is a stupid God, the creation of the universe, sabi niya walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Anong sabi niya? Stupido daw. Pero anong ginawa niya? Nagpayaman. Ngayon, nabubulgar po yung yaman nila. Saan galing? Sa drugs. Sa pogo. Sipin niyo po. Yung kanilang salin. Ang liit-liit. Pero binabayaran nilang abogado. Ang laki. Saan nila kinuha yung pera? Yan. Lumalabas may katotohanan. Yung pera nilang hawak ay galing sa masama. Kaya pag nagangad ka ng yumaman, yan ang mangyayari sa iyo, kaibigan. Di ba? Hindi ba yung pamilya niya? Nasasadlak po sila sa kapigatian. Totoo palang Biblia. Huwag nila pong hangarin yung yumaman. Kundi ang gawin ninyo, yung sinasabi mismo ng ating Panginoong Yesus. Ganito. Ang nakalagay ito sa salita ni Jesus. Chapter 6. Tuloy-tuloy na basa. Simulan natin sa 31. Kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain at inumin at pananamit. 32. Hindi ba't ang mga hentil ay nababahala tungkol sa mga bagay dito? Alam na ng inyong Ama ang nasa langit ang kailangan ninyo ng lahat ng ito. 34. 33. Ito maganda. Ngunit higit sa lahat, bigyan alaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang inyong lahat ng mga bagay na ito. Lahat ng pangangailangan mo, Diyos, bibigay ng Diyos. Sapat ang biyaya ng Diyos. Pero ang gagawin mo, sabi ni Jesus, unahin mo muna ang Diyos. At lahat ng pagpapala ibibigay ng Diyos sa iyo, kaibigan. Kahit anong estado mo sa buhay, pag inuna mo ang Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Pagpapalain ka. Amen. Sa 34, kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ay mag-aalala sa sarili niya, sapat na ang inyong suliranin sa bawat araw.
Huwag na po tayong mag-alala sa ating mga pangangailangan araw-araw, kundi unahin muna natin ang Diyos. Kapag inuna po natin ang Diyos, ang lahat na kailangan natin ay ibibigay ng Panginoon Diyos. Amen. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, nasa Barangay 104 po tayo. Sunil District 1, Tondo, Manila, dito po sa tahanan ni Nanay Tali. Ito po siya, meron tayong kasama. Yung anak niya, ayan po, bedridden siya. Yung manugang, yan. Manugang sapo. Sige po, ano? Sana meron kayong natutunan. God bless us all po sa inyo. Ano po? Happy Lord's Day. Bye.